Kung tatanungin kita ngayon, magkano dapat ang ipon mo base sa edad mo? Most Filipinos have no idea. Hindi dahil tamad sila, kundi dahil wala namang nagbigay ng guide. Kaya madalas 30 na, wala pang ipon. 40 na, nagsisimula pa lang ulit. 50 na, parang humahabol pa rin. Pero hindi mo kailangan dumating sa ganong point. Today, pag-uusapan natin ang simple at realistic na ipon goal para sa bawat edad 20, 25, 30, 35 at 40. Hindi ito pressure, hindi ito comparison. Ito ay guide para alam mo kung saan ka na at saan ka papunta. Age 20. Karamihan sa atin dito nagsisimula magtrabaho. At sa edad na to, hindi pa dapat milyon ang goal mo, kundi habit. Kung makakapag-ipon ka kahit 20,000 to 30,000 by age 20, okay na yun. Kasi mas importante sa edad na to ang marunong mag-budget, marunong magtabi, marunong umiwas sa utang, marunong mag-control ng gastos. Ito yung stage na natututo ka pa lang. And that's perfectly fine. Pagdating mo ng 25, mas may direction ka na sa buhay. At dito dapat nagsisimula yung unang totoong ipon mo. Ideal target, 100,000 to 150,000 na ipon. Bakit? Kasi sa age 25, mas stable ka na. Mas alam mo na priorities mo. Mas kaya mo nang mag-budget ng seryoso. Kung hindi mo pa ito naabot, relax. Hindi pa huli ang lahat. Ang goal dito ay magkaroon ng emergency fund at unti-unti nang mag-invest kahit maliit pa. Pagdating mo ng 30, ito yung edad na dapat meron ka ng 200,000 pesos to 300,000 pesos na ipon. Hindi dahil kailangan mong magyabang, kundi dahil ito ang edad na nauuso ang big responsibilities. Kasal, paglipat sa sariling bahay, pagbubuo ng pamilya, career shifts, health expenses. Kapag wala kang ipon sa age 30, madali kang ma-stress, madaling mautang, madaling ma-burnout. Pero kung meron kang financial cushion, mas kinakaya mo ang problema. Age 35. Ito yung edad na dapat nagbuo ka na ng strong foundation. Recommended goal, 500,000 pesos to 700,000 pesos total savings plus investments. Bakit ganito kalaki? Kasi dito nagsisimula ang malalaking gastos. Anak, school fees, bahay, car maintenance, health check-ups, insurance policies. Sa edad na to, dapat hindi ka na zero. Dapat kahit paano, may tinanim ka na. Pagdating mo ng 40, ito na ang tinatawag na momentum stage. Kung nagawa mo yung steps sa 20s at 30s mo, dapat meron ka ng 1 million to 1,500,000 pesos combined savings plus investments plus retirement funds. Hindi ito imposible. Maraming average earners ang kaya to basta maaga nagsimula. Pero ito ang warning. Kung age 40 ka na at halos wala ka pang ipon, mahirap. Pero hindi pa huli. Pero kailangan mo nang mag-double effort. Magbago ng spending habits. Kung buhayin ka na sa numbers na to, relax. Hindi ito para i-pressure ka. This is a map, not a competition. Walang masama magsimula ulit sa 30. Walang nahuhuli kung willing humabol. Walang imposible kung consistent ka. Ang purpose ng guide na to ay para magkaroon ka ng direction, hindi guilt. Remember, hindi talaga tungkol sa magkano ang ipon mo. Tungkol ito sa habits na nabuo mo habang iniipon yan. Pwede kang may 1 million sa age 40, pero kung hindi ka marunong humawak ng pera, mawawala rin. Pero kahit maliit pa ang ipon mo, kung disiplinado ka, lalaki at lalaki yan. Kaya ang tanong, anong habit ang sisimulan mo ngayong buwan para mas lumapit ka sa goal mo sa next na edad? Kung nagustuhan mo itong guide, i-like mo to at i-share mo sa taong nangangailangan ng direksyon sa ipon. Subscribe sa Pera Kwento. Dito, bawat edad may kwento at bawat kwento may aral sa pagyaman.